Noong taginit ng 1939 bago pa man yumanig ang Europa ng alingaw-ngaw ng digmaan, si Joseph Goebbels ay tumayo sa isang engrandeng entablado sa Berlin. Kumikinang ang mga floodlight sa mga swastika, umuugong ang sigawan ng tao at ang kanyang tinig, malinaw at may awtoridad ay umalingaw-ngaw sa mga loudspeaker sa buong lungsod. Bawat salita ay maingat na binuo, bawat kilos ay sinukat. Narito ang maestro ng isang bagong uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang baguhin ang mismong realidad, magbigay buhay sa mga kasinungalingan, takot at pag-asa sa puso ng milyon-milyon. Naniniwala si Goebbels na ang propaganda ay hindi lang isang kasangkapan, ito ang pundasyon ng kontrol, isang tanyag na pahayag na iniuugnay sa kanya, bagamat walang matibay na pinagmulan. Sinasabi, kung magsasabi ka ng kasinungalingan na sapat na kalaki at patuloy mo itong uulitin, sa huli ay paniniwalaan ito ng mga tao. Ang kasinungalingan ay maaari lamang mapanatili hanggat kayang protektahan ng Estado ang mga tao mula sa mga pampolitika, pang-ekonomiya at o militar na epekto ng kasinungalingan. Kaya't mahalaga para sa Estado na gamitin ang lahat ng kapangyarihan nito para supilin ang pagtutol. Sapagkat ang katotohanan ang mortal na kaaway ng kasinungalingan at dahil dito, ang katotohanan ang pinakadakilang kaaway ng Estado. Wakas ng sipi. Kung siya man ay tunay na nagsalita o sumulat ng mga salitang iyon, ang ideya ay sumasalamin sa isang mahalagang bagay. Ang kahandaang ng rehimeng Nazi na tunawin ang katotohanan para sa kanilang layunin at gawing ritual, palabas at paniniwala ang panlilinlang. Pinamunuan niya ang mga alon ng radyo, in-orchestrate ang mga rally, hinubog ang kultura at libangan. Sa paggawa nito, binago niya ang propaganda bilang isang nakakaingganyong arkitektura. Ang mga talumpati, mga poster, mga kanta at mga larawan, lahat ay nagpapalakas ng iisang pananaw sa mundo. Si Hitler bilang tagapagligtas, ang mga Hudyo bilang mga kaaway, ang Alemanya ay nasa panganib, ngunit matuwid. Naiintindihan ni Goebbels na ang kapangyarihan ay hindi lang nakasalalay sa dahas, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao at kung paano nila nakikita ang kanilang sarili. Kaya ito ang tinig na narinig nila, matatag, mapang-akit at nakakatakot dahil sa ilalim ng tunog ay may disiplina at sa ilalim ng disiplina, takot. Takot na hindi lantaran kundi tahimik na nararamdaman. Pagsapit ng 1939, marami sa Alemanya ang hindi na makita ang pagkakaiba ng katotohanan at ng katotohanan. Ayon kay Goebbels, ganito nagiging realidad ang propaganda. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Ipinanganak noong ika-29 ng Oktubre, 1897, si Joseph Goebbels ay lumaki sa Reit, isang payak na industrial na bayan sa Lower Rhine malapit sa Dusseldorf. Katoliko ang kanyang pamilya, ang kanyang ama na si Fritz Goebbels ay nagtatrabaho bilang clerk sa isang pabrika ng Wick at ang kanyang ina na si Katharina Odenhausen ay nagmula sa pamilya ng mga manggagawang bukid. Isa siya sa ilang magkakapatid, mga nakababatang kapatid na babae na sina Maria at Elizabeth at mga nakatatandang kapatid na lalaki na sina Conrad at Hans, habang ang isa pang nakatatandang kapatid na babae ay namatay noong sanggol pa lamang. Bago pa siya ipanganak, mula sa kanyang pinakabatang mga taon, mahina na ang kanyang kalusugan, madalas siyang magkaroon ng pamamaga ng baga. At nung bata pa siya, nagkaroon siya ng depekto sa kanyang kanang paa na pumaling paloob at mas maikli at mas makapal kaysa sa kanyang kaliwa. Ito ay kadalasan tinatawag na clubfoot na madalas na resulta ng impeksyon o sakit sa buto. Matapos ang mga pagtatangkang itama ito, kabilang na ang paggamot sa isang klinika ng Universidad sa Bonn, nanatili siyang pilay sa kanyang kanang paa. Ang pisikal na kapansanan niya ay humadlang sa malayang paglalaro tulad ng ibang bata.
nawalan siya ng maraming laro at lakad sa labas kaya nakaranas ng pag-iisa sa lipunan. Tulad ng isinulat mismo ni Goebbels at inuulit ko, ang aking kabataan mula noon ay talagang napinsala. Napilitan akong umasa na lang sa sarili ko, hindi na ako makalaro kasama ang iba. Naging mag-isa ako, isang nag-iisa. Wakas ng CP. Sinimulan niya ang kanyang elementaryang pag-aaral bandang 1904 sa Wright. Naalala niya ang mga guro na mahigpit. Sa kanyang mga sulating parang talambuhay, tinutukoy niya ang isang guro, si Hennes, bilang isang sinungaling na aso at isa pa, si Hilgas, bilang isang kontrabida at baboy. Binanggit pa niya ang pamalo na nag-iwan ng guhit sa likod na nakita ng ina niya. Kahit ganon, sa kabila ng mga pagsubok, si Goebbels ay maagang nahubog, may sariling pag-iisip, matigas ang ulo at madalas ay mayabang. Habang nagpatuloy siya, pumasok siya sa grammar school sa Wright. Kahit ayon sa kanyang kwento, minsan ay tamad at walang sigla siya. Ipinakita niya ang husay sa mga wika, lalo na sa Griego at Latin, pati na rin sa pag-aaral ng relihiyon at kasaysayan. Inasahan ng kanyang mga magulang na magiging pari siya at malaki ang naging impluwensya ng kanyang relihiyosong pagpapalaki sa pananaw niya noong kabataan. Sa kanyang mga taon sa universidad, mas lumapit ang interes niya sa panitikan. Noong 1917 natapos niya ang kanyang abattoir, nakatumbas ng A-levels o pagsusulit sa pagpasok sa universidad at kabilang siya sa mga nangungguna sa kanilang klase. Binigyan pa siya ng tradisyonal na karangalan na magsalita sa seremonya ng pagtatapos. Pagkatapos ay pumasok siya sa Universidad Bonn, Würzburg, Freiburg, Munich at sa huli ay Heidelberg sa Heidelberg. Noong 1921, nakuha niya ang kanyang PhD sa German Philology at panitikan na may thesis tungkol kay Wilhelm von Schütz, isang hindi kilalang romantikong dramatista noong ika-19 na siglo. Kahit bago pa at habang nag-aaral siya, may mga hangarin na siyang maging manunulat. Sumulat siya ng mga sanaysay, tula, dula at kwento at mula sa edad ng mga 12, nagsusulat na siya ng tala-arawan. Nakita niya sa panitikan ang paraan upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa nakikita niyang pagbagsak ng kulturang Aleman, materialismo at sa tingin niya ay kawalan ng estilo o walang hanggang mga halaga. Matapos niya makumpleto ang kanyang doktorado, sinubukan niyang kumita sa pamamagitan ng pribadong pagtuturo at pagsusumite ng mga artikulo sa mga lokal na pahayagan. Ngunit kakaunti lamang ang kinikita niya, madalas siyang tanggihan at mahirap makamit ang tagumpay. Ang unang mga taon, kasama ang problemang pangkalusugan, pisikal na kapansanan, mahigpit pero mapagmahal na pamilyang Katoliko, intelektuwal na potensyal at maagang kabiguan, ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Siya ay naging labis na mapagmalaki, lubos na mulat sa pagnanais na punan ang kanyang mga nakikitang kahinaan na humaling sa simbolismo, drama, pagdurusa at kapangyarihan ng mga salita. Ang kanyang pag-iisa ay nagtulak sa kanya sa pagbabasa, pagmumuni-muni, pagsusulat ng mga talarawan at mga katang-isip na bersyon ng kanyang sarili. Sa mga panahong ito ng paghubog at paglaking malayo sa karamihan, nagsisimula nating makita ang mga binhi ng isang dalubhasang propagandista. Matapos ang dakilang digmaan, tila guho ang Alemanya. Ang pagbagsak ng imperial na pamahalaan, ang mabibigat na kondisyon ng kasunduan sa Versailles, matinding inflasyon at kaguluhang pampulitika, lahat ng ito ay nag-iwan sa maraming kabataang Aleman na litong-lito at galit. Ang batang si Joseph Goebbels na tinanggihan sa serbisyo militar noong unang digmaang pandigdig dahil sa kapansanan ay labis na nawala ng dangal. Pagkatapos magtapos ng doktorado noong 1922, matagal nang may kinikinkim na hinanakit si Joseph Goebbels. Ang pakiramdam ng pagtataksil sa Versailles, ang kaguluhan ng Weimar Republic at higit sa lahat, ang kabiguang nakita niya sa lipunang Aleman. Urbanisasyon, materialismo at ang pagkawala ng tinuturing niyang tunay na kultura. Nakasama siya sa mga makabansang grupo at dahil sa desperadong sitwasyon, mas naging kaakit-akit ang radikal na ideya.
Noong huling bahagi ng 1924 inialok ni Goebbels ang kanyang serbisyo kay Karl Kaufmann, ang pinuno ng distrito o Gauleiter ng Rhine-Ruhr na distrito. Para sa National Socialist German Workers' Party o National Socialist German Workers' Party na mas kilala bilang Nazi Party, ipinakilala siya ni Kaufmann kay Gregor Strasser, isang makapangyarihang personalidad sa kaliwang pakpak ng Nazi Party na pinagsasama ang nasyonalismong Aleman at mga ideyang pang-ekonomiyang may halong sosyalismo. Ang mga paniniwala ni Strasser sa mas mahigpit na kontrol ng Estado, anti-kapitalistang retorika at pagbibibaydiin sa pagtataksil ng mga elitista sa bayan ay tumimo kay Goebbels. Sa ilalim ng impluwensya ni Strasser, nagtrabaho siya sa mga regional na pahayagan at tumulong mag-organisa ng mga opisina ng partido kung saan ang kanyang mga unang ambag ay nasa larangan ng pamamahayag at organisasyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1920, sinimula ni Goebbels linangin ang kanyang kakayahan sa pampublikong pagsasalita at dramatikong pagpapahayag. Itinatag niya ang National Socialistische Briefe o ang National Socialist Letters, isang serye ng polyeto na naglalaman ng radikal na sosyal na revolusyon at revolusyonaryong pananaw ng kaliwang pakpak ng partido. Tinuring niyang mahalaga ang mga panukalang pang-ekonomiya ng Strasserismo bilang tugon sa pagbagsak ng Alemanya dahil sa liberalismo matapos ang digmaan. Hindi pa siya lubos na nakatuon sa partido ayon sa ilang tala sa dyaryo na nagpapakita ng tensyon. May paghanga o sa sosyo-ekonomikong radikalismo ni Strasser, ngunit may pag-ayaw sa mapalabok na masang populismo ni Hitler. Ngunit may pagkilala rin na si Hitler ay may taglay na wala sa iba, magnetismo, pamumuno at hayag na kapangyarihan. Ang pagbabagong tadhana ay dumating noong 1926 lalo na sa paligid ng Bamberg Conference. Tinipon ni Hitler ang pulong na ito upang lutasin ang mga panloob na alitan lalo na sa pagitan ni Strasse at ng pamunuan ng partido tungkol sa kung gaano dapat kaluba ang National Socialist German Workers' Party sa mga patakaran sa ekonomiya at lipunan. Personal na naglakbay si Hitler upang makipagkita kina Goebbels, Franz Pfeffer, von Solomon at Karl Kaufmann, nag-alok ng pagkakasundo, personal na atensyon at mga pangakong impluensya. Si Goebbels mismo ay labis na humanga. Isinulat niya sa kanyang tala-arawan at quote, "Adolf Hitler, mahal kita dahil ikaw ay parehong dakila at simple sa parehong panahon kung ano ang tinatawag na henyo." End quote. Pagsapit ng taglagas ng 1926 gumawa ng matinding hakbang si Goebbels, tuluyan niyang tinalikuran ang lantad na programa ni Strasser at lubos na pumabor kay Hitler. Ginantimpalan siya ni Hitler sa pagtatalaga bilang Gauleiter ng Berlin-Brandenburg District na nagbigay sa kanya ng mahalagang posisyon sa Nazi makinarya. Sa bagong tungkulin, nakuha ni Goebbels ang administratibong kapangyarihan at mga kasangkapan sa propaganda tulad ng pahayagan, lokal na organisasyon at pagtitipon. Nagbigay ang Berlin sa kanya ng malaking entablado at lubos niya itong kinagiliwan. Sa mga unang taon na ito, tumibay ang estilo ni Goebbels sa politika. Mapagsamantala, matindi ang ambisyon, radikal ang ideolohiya, ngunit praktikal, pinaghalo niya ang pagiging teatrikal at walang awang kalkulasyon. Nagsagawa siya ng eksperimento sa propaganda, talumpate at pampublikong palabas. Hindi pa bilang ministro ng propaganda, ngunit bihasa na siya sa sining ng pag-apela sa emosyon, takot, pambansang kahihiyan at pag-asa. Ngunit higit pa ron, nakita niya ang halaga ng personal na ugnayan sa isang pinuno at simbolikong katapatan. At kung paano nagsisimula ang propaganda, hindi sa papel, kundi sa katapatan, sa palabas at sa sining ng panghihikayat. Nang italaga si Adolf Hitler bilang Chancellor noong Enero 30, 1933 si Joseph Goebbels ay nandoon na sa likod ng kapangyarihan. Ang gantimpala niya ay dumating noong Marso 13, 1933 nang italaga siya bilang Reich Minister para sa pampublikong pagpapaliwanag at propaganda na naglagay sa kanya sa ganap na pamamahala ng halos lahat ng paraan ng mass communication sa Alemanya. Mula sa sandaling yon, ang makinarya ng propaganda ay hindi na lamang isang kasangkapan para sa panggugulo ng partido, naging ganap na itong instrumento ng Estado.
Si Goebbels ay opisyal na naupo sa puesto na may malawak na kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang linggo, pinangasiwaan niya ang paglika ng Reich Chamber of Culture na pinagsama-sama ang lahat ng tagalika na mga produktong kultural, mga manunulat, musikero, aktor, gumagawa ng pelikula at mga visual artist. Sa pamamagitan ng kamara na ito, maaaring alisin ng rehimen ang mga Hudyo at iba pang mga individual na hindi mapagkakatiwalaan sa politika mula sa paggawa ng kultura at pilitin ang mga aprobadong gawa na maging sentro ng buhay Aleman. Agad na inatake ang media, sinabihan ng mga publikasyon kung sino ang maaari nilang kunin, tinanggal ang mga editor at ang mga pahayagan na hindi sumunod ay isinara o isinama sa iba. Halimbawa, noong ika-4 ng Oktubre, 1933 ang Schriftleiter Gesetz o Batas ng Editor ay nagtakda ng mahigpit na kwalifikasyon para sa mga editor batay sa lahi, ideolohiya at edukasyonal na pamantayan. At sa gayon ay isinabatas ang direktang kontrol ng Estado sa kung ano ang maaring mabasa ng publiko. Naintindihan din ni Goebbels na may kapangyarihan ang mga palabas, malalaking pagtitipon, parada na may sulo, mga broadcast sa radyo at pelikula. Bawat elemento ay in-orchestrate para sa pinakamataas na dramatikong epekto sa mismong sandali. Nang maging Chancellor si Hitler, iniutos ni Goebbels sa State Radio na mag-broadcast ng live ng parada ng mga sulo bilang pagdiriwang sa pag-angat ni Hitler sa kapangyarihan. Ang mga pampublikong kaganapang ito ay nagsilbi ng maraming layunin, pananakot sa mga kalaban, pagpapatibay ng suporta, at paglika ng mga alamat. Sa paligid ng katahuhan ng Führer, ang imahe ni Hitler ang sentro, ang karismatikong leader, tagapagbuklod, at personifikasyon ng muling pagsilang ng Alemanya ayon sa isang historiador. CP, tunay ngang may dahilan si Hitler na magpasalamat sa kanyang pinununong propaganda na siyang tunay na lumikha at nag-organisa ng mito ng Führer ng imahe ng Mesyas na tagapagligtas. Pinapalakas ang theatrical na elemento sa leader ng Nazi habang sabay na hinihikayat ang kusang pagsuko ng masa ng Aleman sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala at manipulasyon sa entablado. Wakas ng CP, laganap ang sensura kahit saan. Noong Mayo 10, 1933 pinangunahan ni Goebbels ang ritual ng pagsusunog ng mga aklat sa Berlin, kung saan sinunog sa malalaking siga ang mga aklat na hindi Aleman na isinulat ng mga Hudyo, mga kalaban sa politika, mga pasipista at mga dayuhan. Nilinis ang mga aklatan, gumawa ng mga blacklist at ipinagbawal ang tinatawag nilang degenerate art. Ang pulisya ay hindi lang upang supilin ang pagtutol, kundi upang mag-alok ng aprobadong kultura, isang kulturang puno ng nasyonalismo, lahing itinakda bilang dalisay at pagpupuri sa Estado. Umabot ang kontrol ni Goebbels hanggang sa broadcasting at sinehan. Ang radyo, na noon ay bago pa lamang, ay ginamit upang maabot ang mga karaniwang Aleman sa kanilang mga tahanan. Ang mga layunin niya sa paggamit ng radyo ay naging malinaw nang magpadala siya ng mensahe sa mga direktor ng mga istasyon ng radyo sa Berlin. CP, ang radyo ay atin at hindi sa iba. Gagawin nating kasangkapan ang radyo para sa ating layunin at wala ng ibang pagpapahalaga ang ipapahayag nito. Wakas ng CP, siya rin ang namuno sa paggawa ng pelikula at balitang pampelikula. Ipinapalabas ang mga pelikulang propaganda sa sinehan bago ang pangunahing palabas at kumalat ang biswal ng pista ng Nazi at koreograpyang maramihang maratsa. Ang mga dula at musikal na gawaing hindi tumutugma sa mga bagong pamantayan ay ipinagbawal o inangkop upang umayon sa kanilang ideolohiya. Sa ministeryo, naglabas si Goebbels ng detalyadong tagubilin kung ano ang dapat ilathala at paano dapat iulat o hindi banggitin ang mga bagay. Binigyan ng tagubilin ang mga mamamahayag kung anong paksa ang tatalakayin, ano ang babalewalain at paano ihaharap ang bawat issue. Mula sa imigrasyon ng mga Hudyo hanggang sa patakaran sa ekonomiya, hanggang sa mga diumano'y banta ng mga komunista, ang mga editor ay naging mga tagapagpatupad ng rehimen. Ang mabigo ay hindi lang nangangahulugan ng pagkasira ng karera, kundi isang banta rin sa sariling kaligtasan. Bagaman marami sa hanay ng mga Nazi ang naglalaban-laban para sa impluwensya, inilagay ng ministeryo ni Goebbels ang propaganda sa pinakapuso ng pagkakakilanlan ng rehimen.
Bawat slogan, bawat rally, bawat aprobadong likang sining ay nagsilbing paraan upang linangin ang imahe ni Hitler bilang tagapagligtas na magbubuklod sa Volksgemeinschaft o komunidad ng mga tao sa paligid niya. Ang pagsasama ng sensura, palabas at disiplina sa mensahe ay nagbago sa propaganda mula sa simpleng panghihikayat tungo sa halos ritual na gawain. Ang media ay naging isang orkestradong pagtatanghal at si Goebbels ang naging tagapagsalaysay. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1930 sangrehimen sa ilalim ni Goebbels ay nakamit na ang higit pa sa simpleng kontrol sa media. Naibaon na nila ng malalim ang pananaw ng Nazi sa araw-araw na buhay kaya ang pagsalungat o ibang pananaw ay halos hindi na maisip. Mula sa mga tahanan hanggang sa mga paaralan, mula sa mga kanta hanggang sa mga aklat-aralin, mula sa pabrika hanggang sa mga araw ng pahinga, ang karaniwang Aleman ay napapaligiran ng isang realidad na hinubog, sinala at binigyang kahulugan ng mga kamay ng Nazi. Ang epekto nito ay hindi lang basta panghihikayat, kundi ginawa nitong parang hangin na nilalanghap ng mga tao sa kanilang tahanan ang ideolohiya ng rehimen. Ang Volksempfänger o People's Receiver ang ginamit para gawing sentro ang radyo sa pagpapalaganap ng ideolohiyang iyon. Ipinakilala ito para gawing abot kaya sa mga manggagawa kaya sinigurong maraming tahanan ang makatanggap ng broadcast na kontrolado ng ministeryo ni Goebbels. Hindi lang ito balita, kundi pati musika, talumpate, kultura at magagaan na libangan, lahat ay nakapaloob sa mga pinapahintulutang halaga ng Nazi. Sa pamamagitan ng pag-iwas ng mga tao sa mga dayuhang broadcast, pagsensura ng nilalaman at pagmamanipula ng oras ng mga patok na palabas, tiniyak ng rehimen na ang pumapasok sa pandinig ng milyon-milyon ay may dalang isang simple at hindi namamalayang mensahe na walang ibang alternatibo. Sa mga pampublikong lugar, ang mga loudspeaker sa mga kanto ng kalye, sa mga pabrika at sa mga plaza ng bayan ay nagpapalabas ng mga talumpati, balita at musikang aprobado ng rehimen. Bawat malaking rally, pampublikong parada o pista ay ginagamit upang palakasin ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa Volksgemeinschaft. Ang mga poster sa mga pahayagan sa pader tulad ng Volkensbruch ng NSDAP ay laganap na may mga sipi mula sa mga pinuno ng Nazi, mga larawan ng mga bayani at aryanong figura, at mga simbolo ng pagkakaisa at kadalisayan ng lahi. Hindi ito mga opsyonal na dagdag lamang, bahagi ito ng mga nakikita ng mga mamamayan kapag sila ay naglalakbay, namimili, nagtatrabaho o nakikisalamuha. Marahil ang pinakamalalim na epekto ay naramdaman sa edukasyon at mga organisasyon ng kabataan. Binago ang kurikulum sa paaralan upang bigyang diin ang Nazi na tseoryang panglahi, muling isinulat ang kasaysayan ng Alemanya upang ipagdiwang ang pananakop at sakripisyo, ginamit ang biyolohiya upang ituro ang kalinisan ng lahi, pisikal na kalakasan at katapatan kay Führer. Ang mga aklat, aralin at kwento ng mga bata ay hindi binigyang halaga ang kritikal na pag-iisip at binigyang diin ang pagsunod, ang pagiging mababa ng lahi ng mga Hudyo at ang maluwalhating tadhana ng mga Aleman. Ang mga organisasyon ng kabataan, ang Hitler Youth at ang Liga ng mga Batang Babaeng Aleman ay hindi lamang pandagdag sa paaralan, pinalawak nila ang ideological na pagtuturo lampas sa silid-aralan papunta sa mga kampo tuwing weekend, mga aktibidad na may uniforme at mga kampo ng serbisyong paggawa. Lahat ng ito ay nagtatanim ng disiplina, makasaysayang simbolismo at sama-samang ritual. Si Alphonse Heck na umangat sa mataas na posisyon sa Hitler Youth bago matapos ang digmaan ay naglalarawan kung paano ayon sa kanya kami na 5 at 6 na taong gulang ay walang alam tungkol sa kalayaan ng Weimar Republic. Higit pa sa alinmang partidong pampulitika, kinilala ng National Socialist German Workers' Party na ang mga may kontrol sa mga bata ay siyang nagmamay-ari ng hinaharap. Nilulunok namin ang araw-araw naming turo ng nasyonalismo na parang natural lang, katulad ng aming gatas tuwing umaga pagtatapos ng quote. Ang impormasyon tungkol sa mga bagay na hindi pinapayagan ay naging kasing lakas ng mga bagay na pinapayagan. Ang mga aklat ng mga Hudyo na may akda, mga pasipista, sosyalista at anumang itinuturing na masama ay ipinagbawal, sinunog o pinatanggal sa mga aklatan.
Nanumpa ng katapatan ang mga guro at ang mga manunulat, artista at musikero na hindi sumunod ay napilitang magbago o pinyatahimik. Ang sensura ng rehimen at ang parusa nito sa mga sumasalungat ay nagdulot ng takot sa paligid. Ang pagsasalita o paghahanap ng ibang pananaw ay maaring magdulot ng pagkawala ng trabaho, pagkakakulong o mas malala pa. Natuto ang mga karaniwang tao na magsariling sensura. Paano nito naapektuhan ang pananaw ng mga Aleman sa sarili at sa mundo? Sa paglipas ng panahon, marami ang nagsimulang ituring ang pananaw ng Nazi hindi bilang isa pang ideolohiya lamang, kundi bilang karaniwan o normal na pananaw. Ang mga konsepto ng kadalisayan, lahi, tungkulin, katapatan at ang Führer ay naging bahagi na ng moral na bokabularyo ng araw-araw na buhay. Nang ipatupad ang mga batas laban sa mga Hudyo, marami ang hindi nagtanong o nagduda. Nang lumala ang karahasan laban sa mga Hudyo, karamihan sa populasyon ay nanatiling walang pakialam, bahagi na rin dahil naihanda na ang kanilang isipan. Ang mga Hudyo ay tinuring na iba at hindi na itinuring na tao. Paulit-ulit sa pelikula, pahayagan at sa edukasyon, ang propaganda ay nagtayo ng pagiging lehitimo ng pag-uusig bago pa man ito magsimula. Sinusuportahan ng mga empirical na pag-aaral matapos ang digmaan ng pananaliksik na ito na makikita rin sa mga nakaraang dekada. Ang mga nag-aral sa ilalim ng sistemang Nazi at nalantad sa mga organisasyon ng kabataan at edukasyon ng Nazi ay mas tumataglay ng matinding paniniwala laban sa mga Hudyo hanggang pagtanda kumpara sa mga ipinanganak bago o pagkatapos ng panahong iyon. Ang mga kabataan ay hindi basta-basta mga tumatanggap ng pag-aaruga. Sila ay hinubog, binuo at pinakinis ng mga institusyong nag-aangking nagmamalasakit sa isipan, katawan, libangan at katapatan ng kanilang kabataan. Gayunpaman, ang malawak na pagkalat ay hindi laging nangangahulugan ng pagkakaisa. May mga Aleman na tumutol, nagtanong, nagtago ng mga ipinagbabawal na aklat o nakinig sa banyagang radyo. Ngunit kahit ang pagtutol ay hinubog ng propaganda, tsismis, lihim at takot. Para sa karamihan, gayunpaman, nagtagumpay ang makinarya ng propaganda sa paggawa ng Nazi na salaysay bilang lente kung saan nila tiningnan ang politika, komunidad, kasaysayan at pagkakakilanlan. Hindi lang kinontrol ni Goebbels ang naririnig at nakikita ng mga Aleman, hinubog din niya kung ano ang nararamdaman nilang totoo. At sa ganitong kapaligiran, ang pananaw ng rehimen ay hindi na basta propaganda para sa marami, kundi naging mga pagpapahalaga na ng pangkaraniwang buhay. Ang antisemitismo ni Joseph Goebbels ay parehong malalim na personal at mahalaga sa politika. Mula pa noong mga unang taon ng Partido Nazi, itinuring niya ang mga Hudyo hindi lang bilang isang relihiyoso o etnikong grupo, kundi bilang isang banta sa pag-iral ng Alemanya at ng Ikatlong Reich. Sa kanyang mga tala-arawan, madalas niyang ipinapahayag ang matinding galit, inilalarawan ang mga Hudyo bilang mga parasito o peste na sumisira sa kulturang Aleman at moralidad. At iginiit na ang kanilang pag-aalis ay kinakailangan upang matiyak ang kinabukasan ng bansa. Bilang bahagi ng isang kalumpati noong Hunyo, 1943 nagbigay siya ng isang simpleng linya na nagpapalinaw ng kanyang ideolohiya at sinabing, tulad ng kung paano sinisira ng salagubang ang patatas, sinisira ng Hudyo ang mga bansa at mga tao. Mayroon lamang isang solusyon upang tuluyang harapin ang panganib, wakas ng CP. Nang siya ay magkaroon ng kontrol sa Ministry ng Propaganda, ginamit ni Goebbels ang kanyang impluwensya upang ipalaganap ang mga pananaw na ito sa buong lipunang Aleman at naging mahalagang bahagi sa paglala ng pag-uusig sa mga Hudyo. Ang kilalang-kilalang pagsunog ng mga aklat noong 1900 at 33 na inorganisa ng kanyang ministeryo ay sumisimbolo sa pagburang simboliko ng mga aklat ng mga Hudyo at hindi Aleman mula sa buhay kultura. Nagtalumpati si Goebbels sa mga kaganapang ito, tinawag ang mga paglilinis na pagtatanggol sa pambansang kadalisayan at kultura. Isinulat niya na at inuulit ko, ang diwa ng sambayan ng Aleman ay kailangang protektahan mula sa dayuhang katiwalian tapos ng CP na nagpapakita ng pagsasanib ng ideolohiya at propaganda.
Lalong tumindi ang mga kampanya laban sa mga Hudyo sa Kristallnacht noong Nobyembre 1938, isang pogrom na aktibong hinikayat at inilantad ni Goebbels bilang isang kusang loob na reaksyon sa pagpatay sa isang Aleman na diplomat sa Paris. Ang gabi ng basag na salamin na tinawag dahil sa mga bubog ng salamin na nagkalat sa mga kalsada. Binubuo ito pangunahing ng Sturmabteilung at SS na mga Nazi, kasama ang ilang miyembro ng kabataang Hitler at mga sibilyang Aleman sa buong Alemanya. Sinira at binasag nila ang mga tindahan, gusali at sinagoga na pag-aari ng mga Hudyo habang pinapanood lang ng mga otoridad ng Alemanya nang hindi nakikialam. Bukod pa rito, humigit kumulang 3,000 at 30,000 lalaking Hudyo ang inaresto at ikinulong sa mga concentration camp. Kadalasan ay wala namang ibang kasalanan kundi ang pagiging Hudyo lamang. Sa mga talumpati at kautusan ni Goebbels, tiniyak niyang ipakita ng media na makatarungan at kinakailangan ng karahasan. Pinalalakas ang galit ng publiko laban sa mga Hudyo, habang sabay na binibigyan ng dahilan ang sinang-ayunang pagkasira ng Estado sa mga ari-arian at buhay. Napakalalim ng kanyang galit na sa kanyang mga talaarawan, ipinahayag ni Goebbels ang walang humpay na pagnanais na lutasin ang usaping Hudyo, madalas na nagmumungkahi ng mga hakbang na lampas pa sa mga pulisya ng kanyang mga kapanahon. Noong 5 ng Pebrero, 1942 isinulat niya at inuulit ko. Ang usaping Hudyo ay muli na namang nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi dahil sumobra na tayo, kundi dahil hindi pa tayo sapat na lumalayo. Sa malaking bahagi ng mga Aleman, lumalaganap ang ideya na hindi pa masasabing nalutas ang usaping Hudyo hanggat hindi umaalis ang lahat ng Hudyo sa Reich. Wakas ng CP. Ang tala na ito ay isinulat ilang linggo lamang matapos ang kumperensya sa Fonsi noong Enero, 1942. Dito formal na inilatag ng mga matataas na opisyal ng Nazi ang mga plano para sa tinawag nilang pangwakas na solusyon sa usaping Hudyo. Hindi dumalo si Goebbels sa Wannsee, ngunit ipinapakita ng kanyang talaarawan na alam niya at sinusuportahan niya ang lalong paghihigpit ng patakaran laban sa mga Hudyo mula sa pagpapaalis hanggang sa paglipol. Sa mga sumunod na tala, sumulat siya ng may pagsang-ayon tungkol sa, at quote, ang ating radikal at mapagpasyang patakaran laban sa mga Hudyo, end quote. Inilalarawan niya ito bilang isang makasaysayang misyon. Ang kanyang Ministeryo ng Propaganda ay inulit ang ganitong pananalita sa mga pahayagan at sa radyo gamit ang mga euphemism tulad ng evacuation o resettlement upang pagtakpan ang tunay na nangyayaring malawakang pagpatay. Habang inilalarawan ang mga Hudyo bilang mga saboteur at kaaway ng Reich. Sa pamamagitan ng mga kanal na ito, tinulungan ni Goebbels na ihanda ang publiko ng Alemanya na tanggapin ang deportasyon at pagpatay na sumunod. Pinalakas niya ang mga banta ni Hitler tungkol sa paglipol sa mga Hudyo, ipinagtanggol ang mga pogrom tulad ng Kristallnacht bilang mga gawaing depensibo at inilahad ang Holocaust mismo bilang isang madilim ngunit kinakailangang hakbang sa panahon ng digmaan. Sa paggawa nito, hindi lang siya basta propagandista na sumasalamin sa pulisya, kundi isang masigasig na tagapagtaguyod ng pagpatay ng lahi, nagbibigay ng ideological at rhetorical na pagtatakip sa pinakamalulupit na krimen ng rehimen. Ang matibay na katapatan ni Joseph Goebbels kay Adolf Hitler ang naging pangunahing katangian ng kanyang karera. Mula pa noong una nilang pagkikita noong 1925 nabighani si Joseph Goebbels sa karisma at pananaw ni Adolf Hitler na madalas niyang ipinapahayag ang paghangga. Sa kanyang talaarawan, madalas niyang tawagin si Adolf Hitler na henyo na nagpapakita ng kanyang debosyon. Nang isinusulat niya ang tungkol sa isa sa mga talumpati ni Adolf Hitler, sinabi niya at inuulit ko, imposibleng ulitin ang sinabi ni Hitler, dapat itong maranasan. Siya ay isang henyo, ang likas at malikaing kasangkapan ng isang kapalarang itinakda ng Diyos. Lubos akong naantig. Wakas ng CP. Bilang Reich Minister of Propaganda, nagkaroon ng direktang ugnayan si Goebbels kay Adolf Hitler, kaya niya nahubok ang pananaw ng publiko at napalakas ang imahe ng Führer.
Ang husay niya sa media, pag-oorganisa ng talumpati at pagkontrol sa produktong kultural ang nagbigay sa kanya ng pinagkakatiwala ang pwesto sa inner circle. Ngunit kailangan din dito ang maingat na pagharap sa tunggalian. Sa mga iba pang matataas na Nazi, si Hermann Göring, ang itinaladang tagapagmana ni Hitler at pinuno ng Luftwaffe, ay madalas na nagkakaroon ng alitan kay Goebbels. Ang kanilang tunggalian ay nag-ugat sa parehong ideolohikal at personal na tensyon. Pinuna ni Goebbels ang pagiging magarbo at makasarili ni Göring habang kinamuhian naman ni Göring ang impluwensya ni Goebbels kay Hitler at itinuring ang kanyang mga propaganda bilang mapanlinlang at nagpapalaki ng sarili. Si Heinrich Himmler, pinuno ng SS, ay nagpapanatili ng mas malayong ugnayan kay Goebbels. Bagamat parehong tapat kay Hitler ang dalawang lalaki, madalas na sumasalungat ang palihim at burokratikong estilo ni Himmler pati na ang kanyang mga mystical na hilig sa pampubliko at palabas na paraan ni Goebbels. Itinala ni Goebbels sa kanyang mga talaarawan ang kanyang pagdududa sa pananaw ni Himmler sa mundo. Itinuturing itong hindi praktikal at labis at madalas niyang pinupuna ang mga esoterikong paniniwala ni Himmler na para sa kanya ay walang saysay. Gayunpaman, paminsan-minsan ay nagkakaisa ang dalawa sa mga kampanyang pinagsasama ang takot at propaganda na nagpapakita ng kinakailangang pagiging praktikal upang gumana sa loob ng korte ni Hitler. Sa kabila ng mga tunggaliang ito, nanatiling matatag ang posisyon ni Goebbels sa loob ng inner circle dahil sa kanyang mga estratehikong alyansa at mahalagang papel sa pagpapanatili ng Nazi na naratibo. Ang kanyang impluwensya ay lumampas pa sa politika sapagkat isa rin siyang taong pamilya. Noong 1931, pinakasalan niya si Magda Quandt, isang dating sekretarya na kapareho niya ng paniniwalang ideolohikal. Magkasama, nagkaroon sila ng 6 na anak at madalas na inilalarawan ang kanilang buhay pamilya bilang wara ng mga Nazi na halaga. Gayunpaman, hindi rin ligtas sa iskandalo ang personal na buhay ni Goebbels. Noong 1939, nagsimula siya ng isang relasyon kay Lida Barova, isang aktres na Czech na naging sanhi ng tensyon sa loob ng kanilang grupo. Mismong si Hitler ang namagitan, pinilit si Goebbels na tapusin ang relasyon upang mapanatili ang disiplina sa partido. Isang hakbang na lalong nagpatibay sa katotohanang hindi mapaghiwalay ang mga personal na gawain mula sa pampulitikang kaligtasan. Ang mga relasyon ni Goebbels ay hindi lamang hinubog ng kompetisyon at disiplina, kundi pati na rin ng alyansa at pagkakaugnayan sa isa't isa. Nirerespeto ni na Rudolf Hess at Albert Speer ang kanyang galing sa pamamahala ng opinyon ng publiko at katapatan kay Hitler. Dahil sa kanyang ugnayan kay Führer, naging tagapamagitan siya sa alitan ng ibang pinuno. Sa ekosistemang ito ng kapangyarihan, laging pinag-uusapan at pinagtatalunan ang impluwensya. Ang katalinuhan ni Goebbels sa politika at pag-unawa sa personal na dinamika ang nagpatatag at nagprotekta sa kanyang papel bilang pangunahing propagandista ni Hitler. Kahit may tensyon na unti-unting lumalakas sa paligid niya. Sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Joseph Goebbels bilang Reich Minister of Propaganda ay kinilala ang pangangailangang iangkop ang kanyang mga estratehiya upang mapanatili ang moral ng publiko at suporta para sa rehimeng Nazi. Ang mga unang tagumpay ng mga kampanya ng Blitzkrieg ay sinundan ng matagalang labanan, partikular na ang labanan sa Stalingrad na naging isang mahalagang punto ng pagbabago. Bilang tugon, pinatindi ni Goebbels ang kanyang mga pagsisikap sa propaganda, inilipat ang kwento patungo sa kabuuang digmaan upang pukawin ang damdamin ng mga Aleman. Sentro sa estratehiyang ito ang talumpating Totale Krieg noong 1943 o Total War na ibinigay ni Goebbels sa Berlin Sport Palace noong 18 ng Pebrero. Sa talumpating ito, ipinahayag niya, "Gusto niyo ba ng ganap na digmaan?" Isang retorikal na tanong na nagdulot ng malakas at positibong tugon mula sa maingat na piniling mga tagapakinig. Binigyang diin ni Goebbels ang ganap na mobilisasyon ng yaman ng bansa at hinikayat ang mamamayan na tumulong sa pagsisikap ng digmaan. Sa mas mataas na paggawa,
pagtitipid ng yaman at matibay na suporta. Para sa militar, ang talumpati ay naging mahalagang sandali sa Nazi propaganda na layuning patatagin ang home front sa panahon ng dumaraming hamon. Mahusay na ginamit ni Goebbels ang iba't ibang media upang ipalaganap ang mensahe ng total war. Ang radyo, lalo na, ay naging karaniwang presensya sa mga tahanan ng Aleman, nagbo-broadcast ng mga talumpati, musika at balita na nagpapalakas sa ideolohiya ng Nazi. Ginamit din ng rehimen ang sine bilang kasangkapan para sa propaganda. Ang mga pelikula tulad ng Kohlberg noong 1945 na idinirect ni Faith Hallen ay ginawa upang ipakita ang mga makasaysayang kwento na tumutugma sa mga pagpapahalaga ng Nazi, inilalarawan ang paglaban ng mga Aleman laban sa mga dayuhang mananakop bilang refleksyon ng mga kasulukuyang pakikibaka. Bukod sa pagsusulong ng pagkakaisa, pinalakas pa ng propaganda machine ni Goebbels ang mga pagsisikap na siraan ang mga itinuturing na kaaway ng Estado. Ang populasyong Hudyo, kasama ang mga komunista at iba pang minorya, ay ginawang mga salarin at sinisisi sa mga paghihirap ng Alemanya. Ang ganitong paninira ay nagsilbing dahilan upang bigyang katwiran ang mga diskriminasyong pulisya at palakasin ang damdamin ng pagkakakilanlan ng mga mas aryan na mamamayan. Ngunit sa kabila ng masiding propaganda, magkahalo ang naging bisa ng mga pagsisikap na ito. Bagamat masigla ang naging unang tugon sa talumpati ng Total Krieg, naging mahirap panatilihin ang ganitong sigla dahil sa mga realidad ng digmaan, kabilang ang kakulangan at dumaraming bilang ng mga nasasawi na nagsimulang magpahina sa moral ng publiko. Bilang tugon, sinikap ni Goebbels palakasin ang impluensya niya sa pamunuan ng Nazi. Noong Hulyo, 1944 itinalaga siya bilang Reich Plenipotentiary para sa Total War na nagbigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan sa ekonomiya ng digmaan at mga pagsisikap sa mobilisasyon. Pagsapit ng huling bahagi ng 1944 at unang bahagi ng 1945, naging mas matindi at mas apurahan ang propaganda ni Goebbels. Habang lumalala ang kalagayan ng Alemanya matapos ang malalaking pagkatalo sa Stalingrad sa silangan, hindi na kayang magkunwari ng rehimen na mabilis nilang mapapanalo ang digmaan. Sa halip, nagsikap si Goebbels na panatilihin ang ilusyon ng katatagan kahit na palihim niyang inaamin ang krisis. Si Goebbels ang namuno sa mga kampanya ng mobilisasyon ng yaman, tao at maging mga bata. Ang mga matatanda at mga veteranong may kapansanan sa pamamagitan ng Volkssturm, ang pambansang milisya na binuo noong Oktubre 1944. Ang propaganda na pumapalibot sa puwersang Home Guard na ito ay inilalarawan ito bilang patunay na bawat mamamayan ay maaari pa ring ipagtanggol ang Reich. Ang mga talumpati, poster at mga headline ng pahayagan ay binigyan din ang sakripisyo, tapang at tungkulin kahit na bumabagsak na ang mga frontline. Ang mga tala sa diary ni Goebbels mula Enero hanggang Abril 1945 ay nagpapakita ng lumalalang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga isinulat, mapait niyang napansin ang patuloy na lumiit na teritoryo ng Alemanya, ang gabi-gabing pambubomba, ang pagkasira ng mga infrastruktura ng sibilyan at ang paghina ng Luftwaffe. Noong ika-13 ng Marso 1945 ginagpi si Goebbels na ang sarili niyang Ministeryo ng Propaganda na matatagpuan sa Wilhelmstrasse ay nawasak dahil sa isang pag-atake ng moskito. Sa kanyang talaarawan, ibinahagi niya ang lungkot sa pagkawala ng silid at bulwagan na muling itinayo ng may pag-aalaga sa detalye. Tinawag niya itong masamang palatandaan at sinabing, "Ako'y labis na nalulungkot. 12 taon na ngayon, ika-13 ng Marso, mula nang pumasok ako sa ministrong ito bilang ministro. Ito na ang pinakamasamang palatandaan para sa susunod na 12 taon. Wakas ng CP." Ginamit ng radyo at pahayagan ng Estado ang mga personal na pagkalugi bilang simbolo ng pagdurusa ng bansa. Nagsilbi itong paraan upang bigyan katwiran ng panawagan para sa sakripisyo at palalimin ang moral na halaga ng paglaban. Habang direktang inaatake ang Berlin, sinubukan ni Goebbels na kontrolin ang kwento. Kahit na lumalala ang kaguluhan, ang Völkischer Beobachter, ang pahayagan ng partido, ay lalo pang napuno ng mga slogan at makabayang panawagan tulad ng "Hindi tayo susuko", "Laban hanggang dulo", at "Bawat Aleman ay dapat maging matatag".
Lumiliit ang mga issue dahil sa kakulangan ng papel at kalaunan, ang nilalaman ay nauwi na lamang sa paninira sa mga kaalyado, mga paratang ng pagtataksil mula sa loob at labas. At pagtiyak na sa kabila ng kabiguan, makatarungan pa rin ang tadhana ng Alemanya. Ginamit din ni Goebbels ang mga talumpati sa radyo upang sabay na kondenahin ang pambobomba ng kalaban at mangako ng mga himalang pagbabago. May paparating na mga bagong Vina Sandata o huling minutong kontra-atake. Noong Pebrero 28, 1945 halimbawa, isa sa mga huling talumpati niya sa radyo ay iginiit ang matibay na loob upang magpatuloy. Binigyang diin niya ang paggamit ng kanilang bagong Vina Sandata at magbabalaukol sa mga sakripisyo at paghihigpit na darating. Pero ang mga sibilyang nakikinig dito ay alam lang na bumabagsak ang mga bomba, nagyeyelo ang taglamig at kulang ang pagkain. Kahit na hinihikayat ng mga salita ang patuloy na pananampalataya, sa kabila ng paghihigpit ng mga hakbang na ito, naging malinaw ang mga bitak sa kapangyarihan ng propaganda. Ang moral ng mga sibilyan na matagal nang inalagaan ay nagsimulang mabasag dahil sa gutom, lamig, takot at sa pagkaunawa na malamang na matalo sila. Ipinapakita ng tala ni Goebbels ang kanyang pagkadismaya sa ibang mga lider ng Nazi, lalo na kay Goering sa pamumuno ng Luftwaffe at kay Hitler sa kanyang kawalan ng kakayahan o kagustuhan na gumawa ng matitinding pagbabago. CP, muli kong ipinakikiusap sa Führer na kumilos na sa wakas dahil hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Hindi natin dapat ipadala ang ating mga tao sa kapahamakan dahil lang wala tayong lakas ng loob na alisin ang ugat ng ating kamalasan. Wakas ng CP. Habang papalapit ang pagkatalo ng Alemanya, ang propaganda ni Goebbels ay lalo nang umasa sa kawalang pag-asa. Pagpapakilos ng mamamayan sa Volkssturm gamit ang personal na pinsala para ipakita ang sama-samang pagdurusa. Palit ng palit, ngunit patuloy pa ring iginigiit ang pagkakaisa, sakripisyo at paniniwala. Ang makinang dating nagdeklara ng tagumpay ay ngayoy nagsusulong ng pagtitiis upang manatiling buhay ang pag-asa kahit bumabagsak na ang sumusuportang estruktura. Habang papalapit ang hukbong Soviet sa gitnang Berlin, sa mga huling araw ng Abril, 1945 na natiling matatag si Joseph Goebbels sa Führer bunker, hindi na tinag ang kanyang katapatan kay Adolf Hitler. Ang lungsod sa itaas ay wasak at makapal ang usok sa hangin mula sa walang humpay na pambobomba. Sa kabila ng kawalang pag-asa ng kalagayan ng Alemanya, patuloy na pinamunuan ni Joseph Goebbels ang propaganda mula sa kanyang opisina sa ilalim ng lupa, sinusubukang panatilihin ang ilusyon ng kaayusan at tapang sa mga natitira. Sa kanyang huling talumpati noong Abril 21, 1945 kinausap niya ang mga tao ng Berlin at sinabi, "Mga tagapagtanggol ng Berlin, nakatutok sa inyo ang mga mata ng inyong mga asawa, ina at mga anak. Ipinagkatiwala nila sa inyo ang kanilang buhay, kayamanan, kalusugan at kinabukasan. Alam nyo na ngayon ang inyong tungkulin at alam kong gagampanan nyo ito ng buong husay." Dumating na ang oras ng katotohanan tapos ng CP. Ibinahagi ni Magda Goebbels ang matinding determinasyon ng kanyang asawa. Habang papalapit ang mga pader ng bunker sa kanila, nagdesisyon ang mag-asawa ng isang nakakakilabot na bagay. Sabay nilang tatapusin ang kanilang buhay, pati na rin ang buhay ng kanilang 6 na anak. Ang mga bata, sina Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig at Heidrun na may edad 4 hanggang 12 ay binigyan ng morpina ni SS dentista Helmut Kuntz upang patulugin at pagkatapos ay pinainom ng cyanide upang tapusin ang ginawa. Naalala ni Traudel Junger ang matinding paniniwala ni Magda at ikinuwento niya na gusto raw nitong, at quote, protektahan ng kanyang mga anak mula sa pamumuhay sa kahihiyan sa ilalim ng pamumuno ng mga nagwagi, end quote. Ikinuwento ni Rochus Misch, ang operator ng teleponyo sa bunker, na nakita niyang naglalaro ng inosente ang mga bata ilang sandali bago sila namatay, na lubos na walang kamalay-malay sa kapalarang naghihintay sa kanila. Pagkatapos na pagkamatay ng mga bata, umalis sina Joseph at Magda Goebbels sa bunker at lumipat sa hardin ng Reich Chancellery.
Dito nila winakasan ang kanilang sariling buhay. Bagyang nagkakaiba ang mga ulat, may ilan na nagsasabing uminom sila ng cyanide habang ang iba naman ay naguulat na binaril si Joseph upang matiyak ang kanyang pagkamatay. Natagpuan ng mga tropang Sobyet ang mga bangkay na bahagyang sunog noong Mayo 2, 1945 sa hardin ng Chanilly kasama ang mga labi ng mga anak ni Goebbels. Nagmarka ito ng isang madilim na pagtatapos sa huling mga oras ng pamilya. Ang atmosfera sa loob ng bunker sa mga huling araw na ito ay puno ng tensyon at parang hindi totoo. Ang propaganda na minsang nagbuklod sa buong bansa ay tila wala ng laman na yon. Ang ministro na nagayos ng mensahe ng Ikatlong Reich ay nauwi sa isang lalaking kumakapit sa ilusyon. Sa kanyang huling mga talaarawan, si Goebbels ay nagdalamhati sa pagbagsak sa kanyang paligid na nagpapakita ng halo ng pagsuway at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kamatayan kasama si Magda at ang kanilang mga anak ay tumapos sa isa sa pinakamakapangyarihang propagandista sa kasaysayan at nag-iwan ng nakakakilabot na pamana ng katapatan at fanatismo at ang kabayaran ng tao dahil sa labis na pagkahumaling sa ideolohiya. Ang pangalan ni Goebbels ay halos naging kasing kahulugan na ng propaganda. Hindi lang basta ang lumang paraan ng pagsisinungaling o pagbaluktot, kundi ang sistematikong manipulasyon ng katotohanan, kultura, trauma at pagkakakilanlan. Ang patuloy niyang kasikatan ay hindi lang dahil sa kaugnayan niya sa mga krimen ng Nazi, kundi sa ipinakitang husay ng propaganda na baguhin ang paniniwala, takot at pananaw ng tao sa sarili. Ipinakita ni Goebbels na ang propaganda ay hindi lang basta panghihikayat, kundi maaari itong maging realidad. Itinuturing ng mga bagong pag-aaral si Goebbels bilang halimbawa kung paano gumagana ang propaganda. Ang mga pilosopo tulad ni Jason Stanley sa kanyang aklat na How Propaganda Works ay nagsasabing sinisira ng propaganda ang demokrasya sa pamamagitan ng pagsupil sa tunay na diskurso, paggawa ng ilang ideya na hindi na may isip at pagpapalaganap ng moral na kawalang pakialam. Tinuturo ng balangkas ni Stanley na ang ginawa ni Goebbels ay hindi paglihis ng totalitarianismo, kundi maaaring mangyari sa iba't ibang lipunan. Ang pagkasira ng pampublikong katuwiran, ang pagsasamantala sa takot at pagkakakilanlan, at ang pagpapakita ng maling impormasyon o mapanlinlang na mga larawan bilang pangkaraniwang katotohanan. Isang bagay na lahat tayo ay makaka-relate kapag iniisip ang pekeng balita ngayon. Patuloy na sinusuri ng pelikula at kultura ang pamana ni Goebbels. Ang pelikulang Goebbels at ang Führer ay nagpapakita ng papel niya sa paghubog ng opinyon ng publiko mula sa paghahanda bago ang Kristallnacht hanggang sa katapusan sa Führer Bunker. Layunin nitong hindi lamang ipakita ang mga makasaysayang pangyayari, kundi ilantad din kung paano isinagawa ang demagohiya at maling impormasyon. Nagpapakita ito sa mga modernong manonood kung paano patuloy na gumagana ang propaganda sa media ngayon. Ang iba pang mga akda tulad ng Propaganda and the German Cinema, 1933 hanggang 1945 ni David Welch ay sinusuri kung paano kahit ang libangan na maaring mukhang walang mali siya ay madalas na pinapasukan ng mga ideolohikal na mensahe, palihim na pinapalakas ang mga pagpapahalaga ng kadalisayan ng lahi, pagsunod at ang Führer Principle sa ilalim ng anyo ng kabayanihan o tradisyon. Anong mga aral mula kay Goebbels ang mahalaga pa rin ngayon? Una, na ang propaganda ay hindi epektibo sa pamamagitan lang ng puwersa. Nagiging pinakamapanganib ito kapag umabot sa kultura, media at edukasyon. Kapag unti-unting nabababad ang mga tao, kaya nagmumukhang imposibleng may ibang alternatibo. Pangalawa, ang estetikong kapangyarihan ng dula, seremonya, musika, pelikula at radyo. Lahat ng mga kasangkapan na ginamit ni Goebbels ay maaring magtago ng kalupitan, ginagawang normal ang moral na pagkabulag. At pangatlo, na ang mga lipunan ay dapat linangin ang kritikal na pag-iisip, panatilihin ang malayang media at labanan ang tukso ng mga madaling kwento. Dahil kapag kumapit na ang propaganda, napakamahal at masakit ang pagbawi nito. Ngunit madalas, ang pagtukoy ng propaganda mismo ang pinakamahirap na gawain.
Gaya ng sinabi mismo ni Goebbels at inuulit ko, ito ang sikreto ng propaganda. Ang taong tinatarget ng propaganda ay dapat lubos na malubog sa mga ideya ng propaganda na hindi niya namamalayan na siya ay nilulubog. Wakas ng sipi. Ilang dekada na ang lumipas mula nang mamatay si Goebbels at matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sa maraming paraan, nabubuhay pa rin ang kanyang mga ideya sa kung paano kayang manipulahin ng media, manipulahin ng alaala, at kung paano patuloy na sinusubukan ng mga leader na kontrolin ang kwento. Ang kanyang pamana ay nagbababala sa atin na ang pagkontrol sa mga larawan, salita at simbolo ay hindi lang basta bahagi ng politika, kadalasan ito ang mismong puso nito.